Ano bang tingin niyo rito sa mga measures put in place by the government so far? Kunwari, yung 5,000 peso subsidy para sa mga tricycle drivers. Tapos susunod daw yung mga PUJ tsaka TNVS. Of course, yung Hmm. amendment ng batas para i-suspend yung excise tax. Well, una ay maganda naman na may ginagawa kahit papano. Pero yung framework kasi is ayuda. Yung ayuda not sustainable. 'Di ba? Halimbawa, binigyan mo mga transport workers, hindi naman gagastusin ng transport workers para lang sa langis yan. Dahil tumaas yung presyo ng bigas. Tumaas din yung presyo ng gamot. Ibig sabihin, madadivert din yan sa ibang mga kwan. Pero kahit papaano, tulong na yan. Siguro ang hinahanap natin ay maliban sa immediate relief, ano yung sustainable na emergency package ng gobyerno? Halimbawa, kung may mga babalik na mga OFW, anong dapat siguro yung kanilang mga pera sa SSS ay ilabas na para magamit nila immediately, 'di ba? Halimbawa, itong mga minimum wage workers, hindi yan kasama din sa mga bibigyan ng 5,000 That's 6 million nationwide, more than 3 million sa NCR. So anong makukuha nila to alleviate yung cost of living, 'di ba? Dapat diyan yung ekola nila ay ayusin, no? Itong mga subsidies, no? Hindi lang dapat subsidies sa langis o subsidy lang sa pera. Dapat meron ding subsidy sa mga iba pang mga pangangailangan, halimbawa pagkain, no? etc. etc. Tapos ikalawa, yung medium term. Yung medium term dahil imaginein mo kung magpatuloy yung gera ng 2 to 3 weeks. Tapos yung ating reserve ay 2 weeks lang. So, grabe yan, oo. So, sino na, okay lang yung ginagawa ni Barry. Nagzo-Zoom lecture sa bahay. Pero, paano yung, sino magdadala nung mga produce ng mga magsasaka? Mabubulok yan. Diba? Sino magdadala niyan sa palengke? No? Sino magdadala ng iba pang mga mahalagang mga goods at saka services? So, pwedeng sabihin natin, ba't di tayo nakapaghanda? Pero tapos na yan Talagang hindi tayo nakapaghanda. No? Sabi ng iba, talagang ibasura na yung oil deregulation law. Nasabi ng iba, ganito, no? Halimbawa, yung excise tax, that can be too little too late. Dahil meron niyang mga requirements no? Baka mangyari yan after 30 days pa. Hindi natin sigurado. May 5 to 20 day delay at the minimum para ma-feel yung effects kahit na maipasa na yung excise tax. Yeah. Correct. Tsaka magkano computation, hindi yata ganun kalaki yung magiging tapyas hindi ba? Kasi nandun pa rin yung pesos. 10 pesos for gasoline. Tapos ang sinasabi ng iba ay ang makikinabang dyan basically middle class at saka upper class. Dyan sa excise tax. Mas yung sabi ni Winnie Monsod, yung mga yaman lang. Well, hindi naman natin masisisi dahil we're confronted with a lot of imperfect choices. Diba? So ang pinipili natin yung least imperfect. Pero ito ba yung least imperfect? Halimbawa, kung ako yung magsasuggest, mas gusto ko sana yung IBAT sa electricity. Mas maraming makikinabang. Oo, dahil across the board yun yung benepisyo. Pero sino ba naman ako at bakit naman ako papakinggan? No? Hindi naman ako influencer na malaki katulad ni Christian Esguerra. Pag siya nagsabi, baka pakinggan siya. No? So yung mga ganun ba? Babasbasan kita, Sen. Babasbasan kita. Di ba? So, halimbawa, yan, mas ni Barry yan. Anong paraan para yung hard projects sa GAA ay ma-deploy sa emergency use? Yun nga. Kailangan ba dyan? Ano, pwede na ba dyan executive action? Yung lahat ng intelligence fund ng lahat ng mga nasa gobyerno, pwede bang yung kalahati niyan gamitin na immediately? Ano yung kailangan natin yung immediate na pwedeng gawin beyond itong mga 5,000 na pinamimigay. Ganun ba yung sige. Summit ng stakeholders. Capital, labor, transport, church. Tapos magbigay ng proposal. Sana within the week, if not early next week. Dahil wala nang luxury of time. Sige, tanongin natin dating kongresista rito, tsaka isang batikang abogado at profesor ng batas.
Grabe yung build up, no? Mm. Hindi, totoo yan, no? Kasi marami tayong pondo pero nakalaan na, nakalagak na base rin sa ating General Appropriations Act. Pero kasi ang hirap parang tanggapin na ang laki ng nakalagak sa infrastructure. Di pa ka natin pinag-uusapan yung mga nakulimbat pagdating dito sa flood control. Tapos ito yung ayudang kailangan ng mga kababayan natin. Ano ba yung proseso sa Kongreso na pwedeng gawin immediately for them to benefit from these funds? Pwede ka magpasa ng special appropriation, di ba? Pero again, ang problem mo is sa kukunin yung pera. The quicker solution, yung sinasabi nga ni Sec Ronald, Sen meron namang Edward. mga... Edward. Sorry, Sen Edward. Meron namang mga hindi contingency, may mga discretionary funds like confidential funds sa Office of the President. That's something like 4.5 billion. Pwedeng in the interim, i-repurpose mo na yon. Diba? Gamitin mo for immediate relief. Kasi kahit tama si Sen Edward Diba? Meron kang 2 to 3 week window na tinitingnan dito, yung immediate na pangangailangan. So to a certain extent, pwede mong sagutin yon sa ayuda. Paitawid lang. Kumbaga, maasa ka na 2 to 3 weeks, baka naman matapos na yung blockade at magkaroon tayo ng pagbaba kahit konti. Or, in the alternative, binibili mo sarili mo ng oras para makapag-explore ka ng more medium-term solutions like itong sa excise tax, na gaya nga ng binanggit niya, may 5 to 20 day delay yan from the time na bigyan mo ng kapangyarihan ng presidente at suspend niya bago maramdaman yung epekto. So, yun yung dito yun yung mga pwede mong gawin na mas mabilisan. Pero kasi kung aasa ka sa something like a special appropriation, medyo matagal-tagal yun. So, ang quickest way talaga, either repurpose mo yung discretionary funds or yung mga existing assistance packages, AIX, etc. Yun naman yata ang plano nilang gawin sa mga tricycle driver, for example, di ba? Doon kukunin yung 5,000 pesos. Gamitin na, di ba? I-release na kaagad para yung mga pinaka-vulnerable na mga grupo at yung mga sektor na essential, may binabanggit ni Sen Edward na transport ng pagkain at other essential goods, mabigyan mo na kaagad ng suporta para hindi ganun kasakit yung tama sa kanila ng mga oil price increases at hindi makaapekto dun sa kanilang pagpapatuloy ng ganung klaseng serbisyo. Yun yung ang priority mo at this point twofold. One, ensuring yung pagpapatuloy ng mga essential services and therefore kailangan mong suportahan yon. And two, immediate relief dun sa mga pinaka-vulnerable na tatamaan while inaayos mo yung mas longer term solution. Ako ang bigger concern yung finlag ni Sen Edward kanina, which is kung meron talaga tayong issue on supply, sustaining yung supply, yun ang magiging mas problematic in the long run kasi hindi na lang yung issue ng ng presyo issue na yun actually ng shortage. Pag nagka-shortage anong gagawin? In fact, dapat nga ngayon ini-insure na natin na meron tayong mapapagkuhanan yun dapat yung priority ng gobyerno and I hope inaasikaso naman nila yun. Tsaka pag hindi sila naging maayos sa response dito, baka bumagsak itong rehimeng Marcos Jr. Ay, ba't ko nasabi yun? Pinaweaponize ng DDS. Oo. Totoo yan Sanga-sanga lalo pag umabot ka rin sa shortage na talagang hindi natin masisisi kung magpupuyo sa galit yung mga kababayan natin. Pero kayo ba, gentlemen, confident ba kayo dito sa or naniniwala ba kayo na talagang targeted itong approach ng government dito? Kasi that was a problem before, no? Madali mag-announce ng ayuda, pero targeted ba talaga yung makikinabang? Hindi ba? Hindi yun ang di ba? Kunwari sabihin, 5,000. Ilan ba yung makikinabang? 139,000 ba na tricycle drivers, if I'm not mistaken. Basta, meron silang numero Tapos after that, yung mga outside of Metro Manila, susunod naman yung PUJ, tapos TNVS, di ba? Ang iniisip ko kasi nga yung how immediate is immediate. Dahil dito, di ba, hindi pinayagan ng Pangulo yung pag-increase ng pamasahe. Okay? Pero syempre, ikaw yung Grab driver ngayon. Ikaw yung Lalamove rider. Ikaw yung namamasada. Ramdam na ramdam mo yung impact ng taas ng presyo ng gasolina. Oo. Diba? Ilang porsyento yung tapyas nun sa inuuwi mo. O baka negative ka pa. Diba? So ito ba, targeted ba lahat yan?
Ano, no? Mm. Well, actually yun ang problema sa subsidy. Kasi sa subsidy, ang isang malaking implementation cost is really yung pag-determine kung sino ba talaga dapat yung tumanggap. Again, ideally, gastos yun. dapat nagawa na yan before eh. Kasi nga, as part of yung preparation mo for mga ganitong klaseng crisis, and this is not the first time, di ba? Nung Ukraine war, nagkaroon din tayo ng spike eh, sa presyo eh. And nung panahon na yon, naalala ko, nagkaroon sila ng ganun din, di ba? Nag-issue ng mga cards para sa mga POJ drivers na pwedeng gamitin sa gasolinahan. So I assume na nung panahon na yon, meron ng listahan ng mga beneficiaries na tatanggap dapat noon. So kasi noon nagkaroon ng something like a 2 to 3 month delay bago actually dumating yung cards eh. So ibig sabihin, dahil nangyari na yan, dapat in-update na nila yun eh, di ba? And for the next round, ito na nga, nandito tayo sa next round. So meron talagang delay na may expect, meron ka talagang may expect na some system leakages. Mali yung mapupuntahan. 'Di ba? O meron. Pero ako at this point, ang priority basta makatanggap ng majority hopefully lahat ng kailangan makatanggap, tatanggapin ko na yung konting system leakage. Mas importante yung mabilis at natamaan lahat ng kailangan kaysa yung sisiguraduhin natin na wala talagang mapupunta sa sa hindi dapat mapuntahan. Yun eh. Pero hindi ko alam kasi kung gaano ka robust yung kanilang listahan ngayon and gaano ka mabilis yung magiging rollout. Yung AX mabilis eh. Pero when you talk about yung yung sa fuel subsidies talaga na mas madami na yung involved dito, hindi lang yung mga tricycle drivers, yun yung mas malaking challenge. Ang kailangan diyan magtulungan yung mga branches of government, 'di ba? Halimbawa, usually limited din yung listahan ng DSWD. Yan yung mga listahan ng 4Ps, AIX, etc. Pero pag minimum wage earners ang bibigyan mo, ang listahan diyan nasa DOLE. Na parang absent yung secretary ngayon for a long while, no? At halimbawa, yung pera ng tupad, no? Paano mo yan? Ang pwede kasing gawin, imbis na gamitin mo yan for the entire year, ibuhos mo na muna substantially ngayon dahil ngayon may emergency eh. 'Di ba? Ngayon yung emergency, ngayon yung critical. Oo. Pero yun nga, a lot of moving parts eh. Dahil hindi lang siya katulad ng Ukraine war, price increases. Dito, may possible na hindi nga yung mababawasan ng supply eh. Baka biglang magsara. No? Kaya nakikita ko rin yung gobyerno, medyo inaayos yung messaging. Wala daw emergency. Wala daw oil crisis. Masyado naman yun. No? Teka, Sen Edward, tama, dyan papunta kasi yung discussion natin. Since you mentioned it, yung messaging, anong tingin nyo rito sa communication aspect? Kasi napaka-importante yan, no? Kung gusto ng pamahalaang mapanatag yung lagay ng mga Pilipino na napakahirap gawin, dapat maayos yung kanilang messaging. So far, twice na nagsasalita yung Pangulo, if I'm not mistaken. Siya mismo. Okay? Mukha ba nakapagpakalma yan kahit papano? Mukha bang napabilib yung ating mga Pilipino, yung ating mga kababayan? Well, yung dole out kasi, yung ayuda, syempre, positive. Tumawa eh. Positive. Pero, ayun nga, tatagal ba yan? At saka, sustainable ba yan? Kaya, yun naman yung problema din sa ayuda. Pero syempre, pag makatanggap ka ng 5,000, masaya ka. Pero, 3 days, 3 araw, naramdaman mo na. No? So, yun naman ang problema. Baka sumama naman ang loob mo na tapos yung hindi yan lahat tricycle drivers muna, end of the month pa yata ang drivers, no? Or so hindi yan ganoon kabilis. Tapos wala pa sa listahan minimum wage earners, no? Na talagang kanyan nasa bingit yan, konting taas guguho yan, diba? Dahil nga very vulnerable eh. No, especially yung 3 million sa NCR. Saka yung categorization ng middle class, diba? Sorry, yung nasa ilalim ng middle class, diba may category yan? Kung isang tumbling lang, balik sa yan eh. Sa below the poverty line. Yan ang delikado. Yung mga middle class, maglalabas ng savings. Karamihan naman walang savings eh. No? Karamihan naman, hindi naman katulad ng host. No? So, sana meron.
Hindi, tsaka madami yung ano talaga nagre-rely on yung kinikita sa isang araw at napakanipis actually ng margins na yon. Ito na yung mga Grab driver, ito na yung mga nagbebenta. So konting taas dun sa kanilang gastos sa gasolina o kaya sa binebenta nila, halos buray yung yung magiging daily margin ng kinikita nila. So ang laki ng epekto nun. So as to messaging, ako tingin ko tama naman na presidente mismo yung haharap. Importante na siya talaga yung makitang in charge dito. Pero mas importante na siya yung nagsasalita. Meron siyang malinaw na pinapakitang ruta through yung crisis Di ba? Ito ang mangyayari, di ba? In the next few days. Ito ang mangyayari sa susunod na linggo. Kasi yung assurance, hindi lang naman literal yon na huwag kayong mag-alala Kailangan maipakita mo na merong ginagawa ang gobyerno at binibigyan mo ng ideya yung mga tao kung ano yung mai-expect nilang makakuhang assistance at ano yung timetable para dun sa mga bagay-bagay na iyon. Yung mga declarations na, again, yung binanggit ni Sen Edu Ward. Kanina. Tama ba yung post? Enough na ba yun? Okay. Tama. Pwede na. Getting there. Medyo may kulang pa, pero pwede na. Okay. Kulang pa It's an accent thing. Makukuha ko yan. Yung binanggit niya kanina na exploring, yun ang mga walang kwentang yun ang mga walang kwentang declarations right now, di ba? Yung we're exploring this or we're studying this or ganit. Hindi Naalala ko kailan ba to? 2 weeks ago. Nung unang sinabi na pinag-aaralan namin yung shift to a 4-day work week para sa mga government offices. Huwag mo nang i-announce na pinag-aaralan nyo. I-announce mo na kaagad, di ba? Pag napag-desisyonan nyo. Di ba? Yun yung point So yun yung kailangang, I suppose, kung meron akong kritisismo dun sa messaging, kailangan maging mas decisive, kailangan magkaroon ng mas merong specifics, kailangan merong malinaw na indikasyon na may plano at ito yung may expect ng mga tao. Kasi yun ang strongest assurance. Kung alam mo na may padating, 'di ba? At mukhang alam naman ng mga taong in charge kung ano yung kanilang ginagawa.